Kailangan mo. Tayo nga po ay nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na magkasama-sama ngayong weekend para tayo po ay tumalakay tungkol sa pagpapatibay ng ating mga relasyon, partikular po sa mga relasyon ng ama sa kanilang pamilya. At siyempre kasama natin ang makikiting ng mga ama ng tahanan, paring Dennis Espique, all the way from Binalonan, Pangasinan. At Parang nakita siyempre kong ang ating sumuot paring dito. Alison ko, na dito po sa Nakatakot siya Pasig dito. at ang inyong lingkod galing naman sa Bulacan. Ano? Sa ating mga nakalipas na pag-aaral ay inisa-isa natin yung mga roles and responsibilities ng isang ama. At meron po tayong apat. Ano po? Yung una ay establishment of moral authority. Pangalawa po ay yung tinatawag natin conferring of identity. And then Lumabas na? pangatlo po is the affirmation of potential. And then yung Sana nga lumabas na. yung mga pong tinatalakay natin recently na tungkol po sa emotional security. At kagaya po ng ating napag-aralan na napaka-importante po ang topic na ito dahil ito po ay nagtuturo sa atin na yung relationship ng mag-asawa ay merong direktang epekto sa kanilang mga anak. So pinagmumulan po ng kanilang tinatawag nating emotional security yung relationship ng mga magulang. Kaya palagi nga namin sinasabi pag nasa mga seminar tayo ng marriage, kaya mag-updated. Meron na pong Public Health Emergency Operations Center led by the Department of Health Central Office. At yun po ang nagpupuntas sa lahat ng actions kaya po yung mga oxygen tank patawid mula Manila, papunta sa Batanes. At nakastandby na rin po yung ating tatlong Philippine Emergency Medical Assistance Team. Ang kanilang mga base ang TEMAS 44 nasa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban. Ang TEMAS 45 ay nasa Jose N. Rodriguez or Tala Hospital sa ating Metro Manila. At ang TEMAS 46 ay nasa Lay Bilingan, DOH Lay Bilingan naman po. Kahit saan po ay pwede silang mag-deploy depende po sa gagawing assessment ng ating Emergency Medical Team Coordinating Cell na kasama po ng ating DOH Public Health Emergency Operations Center under Code Blue. Pinapaalalahan na po natin na marami po mga pwedeng mangyari na sakit. Ang importante ho, as we mentioned earlier yesterday, kapag sinabi po talaga preventive or preemptive evacuation, ayun po, ito po rin po sa ating OCD, sa ating NDR, RMC at sa ating mga local government units dahil ang pinakamabisang paraan po para maiwas na malunod, maiwas na mapagsakan ng mga kahoy or ng mga obstruction, pagputiwalan na bahagi ng katawan at mga lumilipad na yero at iba pang mga sakuna ay kung tayo po ay nailigtas na at may nagdala sa ating mga evacuation center kung saan nag-aantay po ang DOH, ang DSWD, ang DILC at iba pang mga sangay ng gobyerno sa utos ng Pangulong Marcos na handang tumulong sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat Ate Albert. At ngayon naman po mula sa DSWD, kasama po natin Sir Charles Kevin Ronda, Lab Sublimation Section Division. Sir Charles? Habang iniintay po siguro natin Sir Charles, so ngayon po siguro yun yung mga ahensya natin na magpipresenta ng mga updates na and then we open the floor for our friends from the media for your questions. Sir Harry from BTV4. During the press meeting earlier, may pag-asa na reiterate si Sir May 3, tropical cyclone Grace signal number 5, potentially in Isabela, Aurora area, but also possibly some areas in northeastern Luzon, central Luzon, Calabarzon, and Bicol region. So, meron po ba tayong special preparation sa areas na ito that may possibly have the highest threat?
saan po yung mga areas na yan. So it's really, we're appealing or ang ating DILG ay nag-issue na rin ng mga corresponding advisories sa lahat ng mga LGUs na apektado to really activate their operational list ko. No? Nandun po lahat, susundin lang po ng ating mga LGUs yan. And then the important component dito is the cooperation ng ating mga kababayan. No? They have to cooperate sa kanilang mga local officials at on their own, as a family, they should be able to prepare and proceed to their respective evacuation centers kung hindi po safe yung lugar nila as identified. So, kailangan po dito maintindihan ng ating mga kababayan na ang bagyong ito ay napakalakas. Meron po itong dalang hangin na 200 to 250 kilometers per hour. Kasi nga, magsusuper typhoon ito. And meron po itong matinding ulan na dala-dala. So that's why we want everybody to be prepared. And we are appealing our local leaders to really, kumbaga, lead the way, no? Let's guide our communities and let's provide the safe areas, ating mga evacuation centers, and para po maging safe tayo lahat. Kasi again, this is a siguro pwede na natin tawagin super typhoon, no? Category, and we will be experiencing yung kanyang lakas talaga bukas, lalo na gabi na naman ito tatama. But the rain band, umpisa niyan baka mamayang gabi o bukas ng umaga maramdaman na natin yung ulan. In fact, we are already receiving reports na sa Catanduanes ay meron ng naramdaman na malalakas na ulan. Mahangin, no? Medyo ramdam na nila. Kasi nag-westward naman yung ating bagyo and hindi na po siguro magbago yan based sa forecast ng pag-asa. Jesse Guzan from ABS-CBN. Dr. Swish, sir, nabanggit naman nila yung call for preemptive evacuation. As we speak, how urgent or expect na po ba tayo kailan for this? And kumusta po yung mga we have already like numbers for those who have evacuated already? We still don't have the numbers, kasi yung some areas nabumpisa na po. Storm signal number 2 na yung Catanduanes and some areas sa Capsule, Cam Norte. Nag-start na sila, no? And then some areas under signal number 1, it's already a trigger for them to start preparing to move their communities na high risk. So we are expecting and we will be getting those numbers hopefully ngayong gabi, yung mga initial, and hanggang bukas po. But we are expecting Bicol, mauna po yan kasi may storm signal number 2 na doon. And the rest po ng Luzon na halos tinaas na po yung signal number 1. So trigger na po yan to start their preparations to conduct the preemptive evacuation. So ang appeal po namin, sana bago maghapon bukas o tanghali, dapat tapos na po ito. Kasi again, ang expected na maramdaman ito with lalo na sa Northern Luzon ay Central Luzon, sa bukas ng tanghali, nandiyan na po yung ulan, nandiyan na po yung hangin. So hindi po pwedeng habang nandiyan na yun at lumalakas na yung hangin, doon tayo mag-conduct ng preemptive. It has to be done dapat the latest hanggang bukas ng umaga. But we are urging our local leaders to start, lalo na sa Bicol region, meron na pong nakataas na signal number 2 sa Catanduanes to start already their preemptive evacuation. So, follow-up lang. I understand yung mga bagyo may iba't ibang characteristics, ano? Pero, saan natin siya pwedeng compare? I think Pag-asa can also answer this. Saan natin siya pwedeng compare? Kasi probably pag you could ask, no, kung gaano talaga kalala, posible maging epekto itong Super Typhoon 1. Can it be compared to like Yolanda or something like that? Ondoy, ano ba? Hangin ba? Mas maulan, mas mahangin? Para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Kung compare natin sa Yolanda, Typhoon Yolanda, ilang nakaka-area
kay Juan naman, malaki siya. Tapos, yung kay Yolanda, malakas talaga siya. Kasi may mata siya. May outflow siya. So, yung kay Juan, hindi pa ganun sa ngayon, hindi pa ganun may mata na agad. Kasi kay Yolanda, malaki pa lang. Kahit alam, may mata na eh. So, kay Juan, part na, hindi pa ganun nag-develop yung mata. Pero, for landfall, ano siya, siguro magkaroon ng traffic certification. Yun nga, mas malawak yung rainband niya, mas maraming ulan yung masasabot natin kanina. Maraming ulan para masasabot yung lugar. Si Ilanda, di ba, marami natin small size lang siya. So, konting part lang yung nakaranas ng mga matitinding ulan. Gusto naman, malamang naman yung Luzon, Central Luzon, maaaring magkaroon hanggang Bicol, magkaroon siya ng maraming ulan. Kung i-compare natin, kay Luzon. So, ulan po siya more than half. May hangin din natin, like, kasi ano eh, maaaring super typhoon. May hangin talaga siya. Kung refer sa hangin, sagbit lang si takbo niya, pagdating 35 km per hour. Maaaring mabilis lang siya. Then pag before landfall sa Aurora, pagkalampag, ang babagal siya, normal naman yun. Maybe 25 or 30. Yun. Makakatabi malakas na sa malapit sa sentro na po. Yes, sir. Thank you. Thank you, Jesse. From GMA News, Buonatino. Sir, nabanggit niyo po yung 54 provinces. So how soon are we expecting na matapos po yung preemptive evacuation nila? And pagkatapos na po yan, meron na po bang nakapreposisyon ng mga goods for them sakali kung mag-stay sila dyan ng ilang araw? Thank you po. 54, actually, ano yan? Kasi kinount natin one area ang NCR, that's the 3 provinces plus NCR na. Just to be exact. Doon sa sagot nyo, what our strategy is, meron na po nakaprepo yan ng mga relief items from DSWD and other agencies na sa mga LGUs. Now, what we are doing now is to prepo additional resources that might be needed or that will be used to augment already what is already downloaded. So, dalawang phase po yan. Meron na pong hawak ng mga LGUs at kami naman with DSWD, we are prepositioning goods for replenishment, no? Augmentation. So, yun po. Meron na pong naka-download, meron ng on the ground, kumbaga, and then we are preparing yung mga for augmentation. So, we are moving forward with stockpiling. In place na po yan para anytime po makamove tayo, nandun na sa mga areas na yan. Hindi na tayo not so much na mag-aeroplano pa, mag-helicopter, basta siguro sa mga hard to reach areas na lang yan, if ever. But again, this is for replenishment na, kasi nandun na po sa mga LGUs ang mga initial na mga supplies. Now, how soon ang sabi mong matapos yung preemptive? We are appealing that this should be done, sana nga, ito that noon, tomorrow, dapat tapos na po lahat ng preemptive or preparatory activities. Kasi nga, we cannot wait na nandyan na yung ulan, nandyan na yung hangin, saka pa lang sila mag-evacuate, no? We have to do it tomorrow morning, latest, but today we are anticipating or we have seen na sa Bicol po, nag-start na po sila kasi sila yung unang makakaramdam. But again, we are urging everyone to prepare and then implement that by noon time tomorrow. So sana magawa po natin yan. So may count na ba tayo ng mga maaaring mga individuals na mga apektuhan doon sa 54 provinces na yun? So ano ba yung numbers natin? So initially kahapon, based on Indra, no? Around ito kahapon ito na figures, 5.7 million sa coastal areas are exposed ito sa threat ng uwan. And then another or 61.6 million
yung kumbaga yung truck niya na dadaanan. So, yun po, this is the figure that we have yesterday na maaaring apektado. But right now, we have a list of provinces, 54 areas, including NCR, na maaaring apektado itong ulan. Thank you, sir. Thank you very much, Juan. Any more questions, Jesse? Follow-up lang, sir. I know na yung Cebu still recovery from the previous storm, no? Pero ano ba yung treatment natin for them? Kasi it could be experience din ang sa part sa Visayas ng ulan. Meron po bang double effort sa part ng Office of Civil Defense? How we're gonna help them? And at the same time, sa Samar, since nabanggit po kanina ng Pag-asa, I think ng MGB na since saturated na yung Samar, sila din yung matugtog ng mga flash floods. For Central Visayas and Eastern, and itong latest part, in a way there will be double effort. Kasi nag-evacuate sila nung previous typhoon yan si pangalan Tino. Yes. No? And then itong Cebu na maraming nasiraan ng bahay. So we have to sustain yung kanilang kung nasaan man sila ngayon sa mga evacuation centers. And we have to make sure again na yung pinuntahan nilang evacuation center may safe. No? So kaya you're correct. May double effort kaming gagawin dyan together with the LGUs. Kung saan man sila ngayon, we have to double check. Nandiyan naman yung listahan na kung kailangan silang ilipat ulit, ay ililipat natin. So we have to do that. We still have time, and our people on the ground are coordinating with the province, no, at saka yung mga cities na mga disaster officials para po matingnan at malagay sa maayos na lugar yung mga na-displaced. Not only dito kay Tino, but also doon sa apektado ng earthquake kasi marami pa rin pong nasa mga evacuation camps dahil inaayos pa po yung kanilang mga permanent housing. Sir, sorry, last na lang po from my end. For the benefit of everybody, sir, yung latest number natin for Tino, Dental, Latest number as of this morning is 204, no? Dito sa kay Tino, 204. Tama ba? 204? Oo. So, makarami pa rin ng, of course, sa Cebu. Region 742. And we still have 109 missing. Sir, follow-up lang po dun sa tanong na yun. Meron po ba tayong estimated cost of damage sa agri and infra? And also, tuloy-tuloy po ba yung search and rescue operations sa mga missing or mag-shift na po sa recovery with your office? In terms of damage to infra, we have an estimate pa lang of 17.3. This is as of 12 noon million. And agriculture natin medyo tumaas, 83.8 million. This is as of 12 noon today. Now for the search and hindi pa namin natanggap if they have already declared officially na recovery na yung para sa missing, no? But we'll check doon sa ground. Go ahead, Alvin. yes, sir. Sir, sabi rin ng Pag-asa kanina sa explanation nila, yung umamin nila ng super typhoon ay may kanayan ng sumira ng light structures, pwedeng mag-cause ng massive brownout, and pwede rin makaantala sa linya ng komunikasyon. So, baka meron na kayo, sir, specific reminders sa mga kaumayan natin how they will prepare for this. Of course, based na sa aming scenario building, ayon na rin sa mga previous typhoons na tinignan namin, magkakaroon talaga ng massive, no? Blackouts or brownouts sa area, especially Northern Luzon, Central Luzon, and parts na tatamaan. And it will take minimum of 2 to 3 days para ma-restore yan. Yan ang normal to. Pag hard hit to, according to data, according to DOE, 1 week, no? Mabilis na yan. But of course, depende yan talaga sa so how fast we can restore. So, una-una,
we need to secure yung mga gamit natin, no? And we have to expect na talagang mawawala ng kuryente because there will be some or it's what they call a preemptive shutdown, no? Kasi that is also for safety ng lahat. Kasi maya-maya pag naputol yan na may kuryente, it will spark and it will lead to something else, no? Like fire or disgrasya pa. Kaya what Dito ba, our sir? electric cooperative does is hindi ko lang nakuha yung ilang oras before the impact ay pinapatay na po talaga yung kuryente. So, i-expect natin yan. So, what our community should do, our people, yung mga pamilya, is to get yung Sticker, flashlight, no? Extra battery, kung kaya po, may generator set that will run yung kanilang mga basic appliances lang, no? That you need during the passage of the typhoon, no? So, importante po, meron tayong radyo, yung transistor radio or para lang Drop po, sir. makakommunicate. 105 Rizal. Importante po Dito yun po? na meron 105 tayong, Rizal. 105 daw po. emergency power para po Thank you. ating communication o pagbibigay balita at marireceive ito ng ating mga kababayan sa mga bahay nila or nasa evacuation centers sila, meron po silang kanya-kanyang power source, no? Where they can get updates or news. Thank you very much, Sir Bradley. At this point in time, no, balikan natin ang kasamahan natin sa DSWD. We have Justice John Banzuela mula po sa Donation Head Division. Okay, babalikan po natin yan, mga kapuso, pagkalipas lang ng sandali. Super Radio, DZWB, Pantay, Bagyo! Heto na ang pinakahihintay nyo, Run for Life, hatid ng MX3 at DMI RIE Foundation Inc. sa pag-organisa ng RSRG Event Management at pagkikipagtulungan ng SM Supermall. Gagawin sa SM Mall of Asia Complex, Pasay City sa November 23, 2025. May 3K, 5K at 10K category. Kaya bitbitin ang buong pamilya, magkakaibigan at magkakaopisina para makiisa sa Run for Life event. All proceeds will go to DMI RIE Foundation to support livelihood, education, feeding, and lifestyle change training. Let's run together, not just for fitness, but for life and hope. See you there to register. Check the link sa MX3 Natural Supplement website. Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita ko happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 capsule, dito ako pinili. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinamok sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhit sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming likod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mo wagas. Drop off po, sir. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag Opo. na kay Yahweh ng mula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang iniligtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang pagtihak. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay Natin sila. So maraming salamat po sa panonood. bigyan mo kami ng Siya nga pala.
Ayan, so galing nga sila. Hindi tayo nakapag-ano kanina. So galing nga sila sa may festival Super Mall sa may Alabang po yan, Commerce Avenue, Alabang Muntinlupa, at dinrap natin dito yan sa may Ayala Southville Village Primera, Southville. So dito yan sa may Molino, Bacoor City, Cavite. Okay, so Bacoor, Cavite. Okay po, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. So this is John Parayanda, Filipino Channel, ang inyo pong lingkod. Paalam po.